Kasi sa ating lahat, just recently, just a few minutes gone by, na pakinggan natin ang isa sa vlogger na ikwinento ang tungkol sa lugar na kinalalagyan ni Apollo Kibuloy at saka yung nangyari during such time na ni-raid siya ng mga pulis SAF. Okay, ang insidenteng ito ay magkalintulad sa nangyayari sa life ni Ruben Burayclio Jr., Master Ruben Burayclio Jr. Nire-respeto natin sila dahil sila ay mga taong dapat ire-respeto, no? Master tawag niya, tawagin natin Master. So dito si Apollo Kibuloy ay brother Apollo Kibuloy, ire-respeto natin pa rin, ay marami ang nagmamahal sa kanya. Ganon din sa PBMA. Yes, imagine ka, 1980s, ang PBMA, if I'm not mistaken, 3.1 million or 1.3. Naano ko lang yun, nakalimutan ko lang yun. 1.3 o 3.1 million ang mga members. Sa Apollo Kibuloy siguro, parang puro pareho siguro ang dami ng tao. So dito, ang nangyari sa PBMA, yung ni-raid, yung unang pag-raid, ay maraming namamatay nun. Maraming namamatay nung unang pag-raid. Yan, hindi nahuli. Butas ang lahat na tama ay nandyan sa ulo. Then lumaban ang mga tauhan ni Master Ruben Burayclio Jr. So dito naman, ngunit sa pangalawa, yun ay sinisiguro na ng mga tauhan ng gobyerno. Ayan, lumaban sila, nilabanan rin, if I'm not mistaken, if not 16 yata ang namamatay sa mga tauhan ni Master Ruben Burayclio Jr. So dito naman kay Kibuloy, unang paghuli sa kanya dito, nandun lang pala sa Glory Mountain, Kibuloy. Unang sa kanya, hindi siya nahuli dahil sa in-obstruct ang justice na yung paghuli sa kanya, mayroong obstruction ginawa nila, mayroong mga pamalo, ngunit wala magawa ang mga pulis dahil pag gagalawin nila yon, naging sila ang matatamaan ng kaso. So dito, isa na yon sa mga evidence na parang failure ang unang paghuli sa kanya. Ngunit ang gobyerno, my friend, ay hindi yan bubo. So tell you dito, hindi yung bubo. So ordinaryong tao, hindi mo nahuli, hindi yun bubo. So most especially na alam na kung saan nandito lang pala si Apollo Kibuloy, hindi yan bubo, yung justice. Hindi siya nahuli sa unang paghuli, ngunit sa pangalawa baka dadanak yung mayroong mangyayari. Kaya obstruct mo yun, obstruction of justice ang yun, kasi yun ang kaso yun. Yes, obstruction of justice ang ikakaso. Ang nangyari kasi doon sa PBMA, i-compare ko lang dalawa. Doon sa PBMA, kasi hindi naman kagustuhan yun ng Supreme President Master Ruben Burayclio Jr. na aalis na magtatago. Kinuha kasi siya ng mga loyal niya. Kinuha siya ng mga loyal niya na ayaw ng ng kaso. Ayaw nang ipapaharap yung kaso. So yun ang dahilan kung bakit ayaw nyo na. Ngunit
si Master Ben Buray Cleo Jr. ay gusto niyang harapin yung kaso, kaso lang maraming mga loyal eh. So yan ang tunay na nangyari sa PBMA. So nagalit nga yung mga kapatid ni nagalit yung mga kapatid ni Master Ruben Buray Cleo Jr. kung bakit kinuha nila yon, ayaw lang pasalihin. So sabi pa nga ng kanyang kapatid, basta't nagalit yun. Nagalit yun sila. Dito naman sa Kibuloy, hindi natin alam kung ano nangyari. Baka mayroon ding mga loyal sa kanya na ayaw siyang paharapin sa kanyang kaso. Ayaw siyang paharapin ang kaso. Baka ganun ang pangyayari siguro. Hindi natin alam yung full story. Ngunit, what I'm meaning of, na ang gobyerno, pag uusigin ka ng gobyerno, gagawa at gagawa yan ng paraan. Yung mga military, malakas ang utak niyan eh. Mga strategy and accomplishing their target. Ganun lang, tao lang yun eh. Baka mangyari someday na pag ino-obstruct nila yung justice, yung mga pulis, pag lalaban yung mga pulis, may mga mangyayari. May mga pangyayari talaga. Yan. Hindi na yan kasalanan ng pulis pag someday may yung mga pamalo ang dala nila, pag pupunta doon ng mga military, pupunta rin doon ng mga military pag may dala ring pamalo, nagkakapaluan. Baka gano'n ang mangyayari someday, dahil uhulihin at uhulihin talaga nila yon. Pag iuutos yun sa gobyerno na uhulihin. Ang sabi nila na matapos na lang ang termino ni Marcos, hindi pa rin mahuhuli si Apollo Kibuloy. Tingnan natin kung totoo ba yung sabi nila. Hindi natin alam kung hindi ba yan mahuli o mahuhuli ba. Yan, kung gaano siya ka powerful, gaano ka puwersado yung mga tao niya, titingnan natin kung ano ang result. Huwag nating pangunahan, ngunit for my own analysis, nakuha pa nga nila yun si Cleo na yun Cleo, Master Ben Buray Cleo Jr. Nakuha pa nga nila yun na lalaban yung mga tao nila na patayan dahil may dalang may dalang armas talaga. Yung mga pamalo ang dala nila. Ngayon parang yun pipitsugin lang yun pag talaga palang gugustuhin ng gobyerno na kukunin yan. Hindi tayo pumanig sa Kakibuloy, hindi rin naman tayo pumanig sa military. Yung mga analysis lamang natin dito. Dahil si Kibuloy ay hindi natin alam. Hanggat walang walang verdict, walang walang sabi natin na kaso na walang conviction, in other words. Walang conviction, siya ay suspect pa rin. Pero ngunit bakit natakot? Hindi niyo natakot eh. For me, hindi yun natakot. Dahil kung totoo kang ang nandyan sa Panginoon, wala kang katatakutan eh. Ang totoong nandyan sa Panginoon, walang natatakutan. Walang tinatakutan. Yan. So siguro, alam ko dahil nandyan si Kibuloy sa Panginoon, wala siyang kinatatakutan. Siguro, ang mga tauhan niya, yung mayroon talagang mga tao na loyal sa iyo eh. Siguro mga tao niya yun ang ayaw siyang paharapin sa kaso niya. So ginusto man siguro ni Kibuloy, ayaw niyang paharapin sa kaso. Baka ganun, hindi natin alam ha. Hindi ko, nag-a-assume lang tayo rito ha. Ngunit yun lang ang napakinggan natin sa sa vlog. Ito yun ang vlogger Yun ang niya. Yun ang page niya. Yun. Yung nakita nyo. Yun ang page. Yun ang channel niya. Yun ang channel niya. Titingnan nyo lang. At saka
ni-reiterate lang natin dito with our own analysis also. Ngunit ayaw kong i-play yung mga sinabi niya, yung picture lang. So alam ko marami namang nakapanood dyan sa ano niya, yung lumabas na post niyan. As far as I know, mabuting tao si Kibuloy. Ganyan lang ang tao. Minsan, ngunit ang ano kasi, yung mga leader, yung mga malalakas na mga leader, mga ano na mga leader, mga bagsik na mga tao, na ano lang yun, nafe-failure lang yung sa babae. Yun ang totoo. Ano ba ang napipilyura ni Master Ruben Buray Cleo Jr.? Babae. Dahil sa babae. Si Pastor Apollo Kibuloy, ano bang mapipilyura niya pag nangyari yun? Babae rin. Dahil sa babae yun yung mga bintang sa kanya. Hindi natin sasabihin na totoo yun o hindi, ngunit pag binibintangan kayo niyan, babae nakakapilyur sa'yo. So kaya nga dito, pag totoo kang leader, in reality, huwag mong ipasok ang ano mo, huwag kang magpapatempt sa mga babae. Dahil yun ang gagawin ng devil upang masira ka. So masisira yung masisira yung religion mo. Bakit nagpapadala ka mo? So especially pag mayroon kang asawa, bakit nagpapadala ka pa? Kayo ang taga supposedly kayo ang shepherd Shepherd si Jesus Christ, shepherd siya yun. Siya ang nag-aalaga ng tao. Bakit nagpapadala ka sa mga babae? So kaya nga dito yung devil ay super lakas yun. Pag nagpapadala ka sa babae, ka. So ngunit kung bintang lang lahat, walang magagawa yun Basta't lahat ay puro bintang binayaran, walang kapana-panalo yun Yan, wala kang dapat takasan. Ngunit as far as with my own analysis, hindi yan tumakas. Nadadala lang yun ng mga tao. So sana hindi siya nagpapadala kung wala naman siyang kasalanan. Harapin niya. Harapin mo ng buong tapang yun ng mga kaso. Nandyan sa iyo ang Panginoon. Walang imposible sa Panginoon In reality, walang imposible. For me, walang imposible. Ang sa akala mo na imposibleng mangyayari, sa Panginoon ay pwede. Sa Panginoon, ang imposible ay pwede. So dito my friend, wag lang muna nating habaan ang ang papaksa nating tinalakay. Ito lang masasabi natin tungkol sa Kibuloy. Sa Kibuloy na hindi pala nandito lang pala sa Pilipinas, nandiyan lang pala sa Glory Mountain. Glory Mountain lang pala. Okay, have a blessed day everyone. This is your friend Alfredo Gallego of this channel, Alfredo Gallego and Alfredo C. Gallego. Have a blessed day everyone.